lahat, ako si Ate Sai at narito ang panghatanglad upang magpakita sa inyo at magbigay kaalaman patungkol sa salitang supply. Minsan ba ay napaisip ka na kung anong ibig sabihin ng salitang supply? Kung anong meron dito at kung bakit natin siya kailangan sa pang-araw-araw ng pamumuhay natin? At iyan ang tatalakay ng pangkat namin ngayong araw. Sa larangan ng economics, ang kahulugan ng salitang supply ay produkto o serbisyo na kayang ipagbili at handang ipagbili ng mga mamimili o producer sa itinakdang panahon gamit ang iba't ibang presyo. Ang supply ay ang halaga ng isang mapagkukunang na handa at kayang ibigay ng mga kumpanya, producer at manggagawa. Tagapagbigay ng pinansyal o pag-aari o iba pang ahente sa ekonomiya sa pamilihan o sa isang individual. Ang supply ay maaaring nasa mga ginagawang kalakal, oras na paggawa, ilaw na mga materyales o anumang iba pang mahirap o mahalagang bagay. Kung ang presyo ng isang bagay ay mahal, ipinapahiwatig lamang nito ang supply ay kakaunti. At ang presyo naman pag mura, ang supply ay marami. Supplier o producer ay mga organisasyon, negosyo at individual na nagbibigay ng mga produkto sa mga consumer na mamimili. Mumulan din dito ang mga ilaw na materyales at tinitiyak na komunikasyon sa negosyo ay ng dalawang partido. At tinitiyak ang stock ay may sapat na kalidad. Consumer ay tinatawag ding mamimili ang mga taong namimili ng produkto at serbisyo upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang mga taong ito ay handang umastos ng salapi upang matugunan lamang ang kanilang mga pangangailangan. Ang ugnayan ng presyo at supply ay nailalarawan sa iba't ibang paraan. Isa na dito ang supply function. Ang supply function ay isang matematikang pagpapakita ng ugnayan ng quantity supply at presyo. Ang formula ng supply function ay quantity supply is equal to C plus dV. Kung saan ang quantity supply ang dami ng supply, P ay ang presyo, C ang intercept, at D ang slope. Supply schedule. Ito ay ang schedule ng supply, isang listahan na nagpapakita ng koneksyon ng pagbabago ng presyo at halaga ng supply. Narito ang halimbawa ng isang supply schedule. Supply curve, ang kurba ng supply na tumutukoy sa pagkilos ng presyo ng supply. Ang kurba ng pangangailangan ay ginagamit para itansya ang mga pagugani ng tao sa competition ng merkado at ito ay sinama sa kurba ng panudos para itansya ang pagkakabantay ng presyo. Supply ng merkado ay ang kabuuan dami ng isang produkto o serbisyo na ang lahat ng mga producer ay handa na magbigay sa mga umiiral na hanay ng mga relatibong presyo sa panahon ng isang tinukoy na tagal ng panahon. Ang supply ng merkado ay ang kabuuan ng lahat ng mga individual na supply ng tagagawa. At ang panghuli ay ang batas ng supply. Pero ano nga bang batas ng supply at paano siya nagana sa ating pamumuhay? Ang batas ng supply ay isang pangunahing prinsipyo ng pang-ekonomiya, teorya na nagsasaad na tumutugon sa parehong direksyon ng pagbabago sa presyo, pagtaas ng demand para sa produktong producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ang batas ng supply ay nagsasaad na kapag ang presyo ay tumataas, ang quantity supply ay tataas din. Kapag ang presyo naman ay bumaba, ang quantity supply ay bumababa din. Hindi lamang presyo ang nakakapagpabago sa supply. At narito ang iba't ibang salik na nakakaapekto sa supply na maaaring magdulot ng pagtaas at pagbaba ng supply kahit hindi magbabago ang presyo. Ang unang salik ay ang teknolohiya. Dahil sa teknolohiya o makabagong kalaman, ay mabilis ang paglikha ng mga produkto sanhi ng makabagong makinarya at pamamaraan. Pangalawa, ay ang dami na nagtitinda. Ang dami ng tindera ng isang produkto ay dahilan ng pagdami ng supply ng nasabing produkto. Tatlo, ang subsidy. Ang subsidy ay
tulong na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa maliliit na negosyante at mga magsasaka upang paramihin ang kanilang produksiyonal, pataasin ang supply ng mga produkto. Pang-apat ay ang gastos ng produksyon. May iba't ibang gastusin ang nakapaloob sa paglikha ng mga produkto. Kapag mataas ang gastusin ng negosyante ay binabawasan ang dami ng lilikhaing produkto na nagbubunga ng pagbaba ng supply ng produkto. Kapag maliit ang gastusin sa produksyon ay dumarami ang supply ng mga produkto. Panglima ay ang panahon ng klima. Ang supply ng isang produkto ay naaayon sa kalagayan ng panahon sa isang lugar, lalo na sa agrikulturang produkto. Kapag ang klima o panahon ay naaangkol sa pangailangan ng producer, maaaring dumami o kumonti ang supply. Pang-anim ay ang presyo ng ibang produkto. Kapag ang presyo ng produkto ay tumaas, ang mga supplier ay nanganganyak na mabili ng nasabing produkto tulad halimbawa ng Pontan. Kapag mataas ang presyo nito ay dumadami ang supply nito kahit ito ay maraming pumalis na produkto. Ang panghuli ay ang ekspektasyon dahil sa inaasahang pagtaas ng presyo sa darating na araw, bunga ng pangyayari sa kapaligiran tulad ng kaguluhang pampolitikal, digmaan ng mga bansa at pagkakaroon ng kalamidad, ang mga producer ay nagbabawas ng supply ng produkto, nagiging dahilan ng pagbaba ng supply. Sa supply ay meron tayong tinatawag na paglipat ng individual supply curve. Ang pagbabago ng supply ay makikita sa pamamagitan ng paglipat ng kurba ng supply sa kanan o sa kaliwa na magpapakita ng pagtaas o pagbaba ng supply. Ang pagtaas ng supply ay pinakikita ng paglipat ng kurba mula sa kaliwa papuntang kanan. Pagbaba ng supply ay pinapakita ng paglipat ng kurba. Mula sa kanan papuntang kaliwa, bunga nga ng nasabing salig. Ngayong parehas na tayong may kaalaman sa supply, laging tandaan na sa araling panipunan, matututunan ng supply na mga gamit natin sa ating pamumuhay. Maraming salamat sa pakikinig sa amin. Paalam!